Okay, welcome back sa We're rolling this together. Okay, para sa second segment ng ating discussion today, pag-usapan naman natin ng prostate. Isang bahagi ng isang lalaki na lagi nating naririnig pero karamihan hindi actually alam kung ano ang prostate, no? So, ano nga ba ang prostate, Dr. Remo, para maintindihan ng mga kalalakihan? Yan. So, very good question yan kasi laging nagtatanong sa akin mga pasyentes, mayroon ba akong prostate? At ang sagot ko lagi dyan is, kung pinanganak ka ng lalaki, may prostate ka na po. Okay? Ang prostate ay isang male organ. Ang lahat ng mga lalaki nito ay pinanganak na meron. Okay? Ito ay nasa ilalim ng pantog at habang tumatanda, ito ay pwedeng lumaki at magdulot ng eventual na pagbabara ng daluyan ng ihi ninyo. Okay, saan banda ba ang prostate? Nasa tiyan ba to? Or saang bahagi ng katawan makikita ang prostate, Dr. Abel? Ang prostate, ito po ay nakapaligid po sa daluyan ng ihi sa pagkalabas lang ng pantog. So, dito po ay sa paglaki po nito, dito nagsisimula yung mga sintomas natin na hirap sa pag-ihi at mga iba pang kakaibat sa pagtanda ng lalaki. Okay. Meron akong tito, lagi siyang nasa banyo. Siguro kada oras napapa-CR siya. Ito bang prostate natin yung dahilan kung bakit laging napapaihi si tito sa banyo? Pwede. Lalo na kapag medyo matanda na si tito, 50 and above, pwede na po magsimulang lumabas yung mga sintomas ng prostate. Ano ba mga sintomas ang sinasabi ko dito? Marami kaming hinahanap sa mga pasyente na pwedeng maging sintomas ng prostate. Isa dito at isa sa mga pinakamadalas na nagiging reklamo ng pasyente ay ang paggising sa gabi para umihi. Minsan, 4, 5 hanggang 6 na beses nagising na po sa gabi, kaya po siya nagpapatingin sa amin. Pwede din dito yung eventual na paghina ng daloy ng ihi nila. Minsan din po, paputol-putol na yung ihi niya at minsan pakiramdam niya hindi niya nalalabas lahat ng ihi. So lahat po yun ay pwedeng sintomas ng malaking prostate. Yung kakalabas mo na ng CR pero parang gusto mo na bumalik agad, no? Oo, tama. Yun yung isa ding sintomas. Tawag po dyan ay frequency. Kumbaga, napapadalas na rin po yung ihi kasi hindi rin po na ilalabas parati lahat ng ihi. Okay, so, Dr. Remo, myth or fact? Pag meron tayong sakit sa prostate, ito ay cancer na kaagad. Tama po ba yun? Hindi naman po parati. Pero habang tumatanda naman po kasi ang lalaki, ang risk po ng pag-develop ng cancer sa prostate ay tumataas din. Ito nga po ay ang pinakamadalas na na-diagnose na cancer sa lalaki, sa tumatandang lalaki. Kaya po natin ginagawa ang mga cancer screening pag nasa edad 45 at pataas na po. Okay. So, I guess si Tito, kailangan bantayan yung health niya with regards sa prostate, pero hindi naman siya kailangan ma-stress na cancer pala ito. No? Hindi naman. Kaya natin kailangan magpasuy agad sa ating friendly na urologist para matingnan kung meron ba talagang mas kailangan tingnan sa mga sintomas nila. Okay. Last question. Myth or fact? Normal lang yan. Kasi madalas merong mga matatanda tayong pasyente, sinasabi na okay lang yan, ihi ako na ihi pero ganun talaga, normal lang yan. Tama ba, Dr. Remo, na ito ay kasama lang talaga sa pagtanda ng isang lalaki? Diyan may issue tayo sa mga matatanda. Kasi sanay na silang magtiis, hindi nila alam na may mas magandang paraan para mapaginhawa yung buhay nila. Kung yung may kilala kayong tito, lolo, nakakaranas ng ganitong sintomas, magpatingin kayo sa doktor kasi baka may offer kami para guminhawa yung kanyang buhay. Hindi kailangan tiisin lahat ng problema sa buhay, no? Lalo sa hirap niya. Oo, tama. Hindi lahat ng nararanasan ng mga matatanda ay dapat tiisin lang nila. Dahil meron tayong mga gamot naman na pwedeng ibigay para dito. At pagdating sa prostate, ang mga pasyenteng may matagal ng pagbara dahil sa prostate ay nagkakaroon rin eventually ng problema sa kidney, no, Dr. Remo? Tama yan. Kaya huwag nating kalimutan na may mga doktor po tayo nandito para mapagaling tayo. Okay. Sa next segment naman natin, pag-uusapan naman natin ang erectile dysfunction o sa paghirap sa pagtayo.